Good day po. So, for today po, ang gagawin nating procedure ay tinatawag po nating chest physiotherapy. Ang chest physiotherapy po ay isang technique na ginagawa po para ma-mobilize or malus po natin yung secretions sa lungs or sa respiratory tract ng ating pasyente. Unang-una po sa ating procedure is verify po natin yung doctor's order and ina-identify po natin yung ating pasyente. Verify po natin yung doctor's order para po malaman po natin yung exact na management na gagawin natin sa ating pasyente. Ina-identify po natin si patient para po ma-provide natin yung correct management sa ating right patient. After po nun, greet po natin and i-introduce natin yung ating sarili. Parang ganito po. Good morning, ma'am. Ako po si Nicole and ako po ang inyong nurse ngayong araw. After po nun, in-explain po natin yung procedure and yung purpose ng procedure na gagawin sa ating pasyente. Gagawin po natin, sasabihin natin, ang gagawin po natin for today is ang tinatawag nating chest physiotherapy. Ito po ay nakakatulong para po mapaluwag natin at ma-mobilize natin yung secretions po sa inyong lungs at malabas nyo po ito ng maayos. After po nun, chine-check po natin yung maternal and fetal status. Kasama po dito yung pulse, yung fetal heart rate, yung presence po ng contractions, and then yung respiratory rate. Ina-auscultate din po natin yung chest wall ng ating pasyente. And then tinatanong din po natin kung kailan po ang kanyang last meal. Ginagawa po natin ito para magkaroon po tayo ng baseline data and yung pagtatanong po kung kailan ang kanyang last meal ay nakakatulong para maiwasan po natin yung vomiting and coughing during the procedure. Pagka po katatapos lang kumain ng ating pasyente, kailangan po nating mag-provide ng isang oras bago po natin gawin yung procedure. After po nun, magwawash na po tayo ng hands para po maiwasan natin yung pag-spread ng microorganisms. After po nun, ginagather na po natin yung equipment na kailangan natin. So, dito po, kailangan po natin ng towel, sputum cup, tissue, and then stethoscope. After po nun, magpo-provide na po tayo ng privacy para po ma-maintain natin yung dignity ng ating client. And then, elevate na po natin yung bed ng ating client sa comfortable working height. And then, after po nun, gagawin na po natin yung unang procedure, which is yung tinatawag pong percussion. Gamit po yung dalawang kamay natin. Bago po pala ito, magsaselect po tayo ng drainage position. So, meron po tayong dalawang drainage position. First po is yung sitting and then pangalawa is yung side lying. Ang drainage position naman po is nakadepende po sa kung saan po komportable ang ating pasyente. After po natin makapag-select ng drainage position, ipipercuss na po natin yung front and back ng ating pasyente. Gamit nga po ang ating dalawang kamay. So, ganito po. Ang magiging position po nito is i-bend po natin ng ganito yung kamay natin. And then, magpo-form po siya as a C or a cup. And then, ipapercuss natin yung front ng ating pasyente dito po sa may chest wall. Dito po sa may baba ng clavicle. For 3 to 5 minutes. So, each side is isang kamay. So, ang pagpercuss po natin is pataas. Ayan, pataas po. Each side is 3 to 5 minutes. Pataas po. Sa back naman po, pwede pong dalawang kamay ang pagpercuss natin each position. Pataas din po yung pagpercuss natin. Ang position naman po is magsisimula po sa lower ribs, pataas. So, 3 to 5 minutes din po ulit yon, as long as tolerable sa ating pasyente. Ginagawa po natin yung percussion kasi nga po nakakatulong ito na ma-dislodge natin yung mucus plugs and ma-mobilize natin yung secretion towards the main bronchi and sa trachea ng ating pasyente. After po ng percussion is ang tinatawag po natin na vibration. So, sa vibration po, magsaselect din po muna tayo ng
drainage position. So, sitting or side lying po ulit. And then, gamit po yung dalawang kamay natin ulit sa ating flat surface area ng ating kamay. I-vibrate po natin. I-vibrate po natin yung chest wall ng ating pasyente. So, i-instruct po natin si patient na mag-inhale slowly and deeply, and then mag-exhale po siya slowly, gamit po ang pursed lips. So, inhale, then exhale slowly gamit ang pursed lips. So, pwedeng sa ilong or sa bunganga po. So, inhale, exhale, ganyan. During po ng pag-exhale ng ating patient, vina-vibrate po natin yung kanyang chest wall. So, dito po ulit sa baba ng ating clavicle. So, dito po sa vibration, pwede po na dalawang kamay ang gamitin natin sa pag-vibrate or isang kamay each position. Each position is composed po ng 3 to 4 vibrations. After po nun, magpro-provide po tayo ng rest sa ating pasyente. Take note po nga po pala na sa pag-vibrate is dito po natin ginagamit yung towel. So, bago po tayo mag-vibrate sa chest wall ng ating pasyente, naglalagay po tayo ng towel dito kung saan po tayo magba-vibrate, and then doon po natin i-place yung flat surface ng ating kamay, and then i-vibrate po natin. Ayan. After po ng 3 to 4 vibrations, ini-encourage po natin si client na mag-cough using abdominal muscle. So, ganyan. Nakakatulong po ito para po mas malabas natin yung secretions sa kanyang lungs. And then next is magpro-provide po tayo ng rest for several minutes para po makapag-rest ang ating pasyente. So, during po sa rest niya, gamit po yung stethoscope natin. Pinapakinggan po natin yung breath sounds. Kung may pagbabago po ba sa breath sounds ng ating pasyente. Para po malaman natin kung effective po ba yung ginawa natin. At meron din po, malaman po natin kung meron po bang need for modifications for future purposes. And then next po is same procedure. I-vibrate po ulit natin yung chest wall ng ating pasyente, pero sa ibang drainage position naman po. So, ito naman po is nakadependent po tayo sa prescribe ng ating physician or ng ating doktor. So, ginagawa lang po natin ito kung prescribe po ng ating doktor. Dito po, na-allow natin yung pag-loose po ulit or pag-loose or pag-mobilize and for the drainage ng secretion sa other part ng lung segment. And then, dito rin po, kinukontinue po natin na i-assess kung meron pong signs and symptoms for respiratory distress. And then, after po nito, is aftercare na po. So, sa ating aftercare, binabalik na po natin si client sa comfortable position, and hini-help po natin si client na maglinis sa kanyang oral hygiene. Tinutulungan po natin siya sa kanyang oral hygiene para po mas malinisan po natin yung kanyang oral, para po maiwasan natin yung masamang lasa, kasi nga po pinaka-cough po natin, pinaubo natin si client, so ibig sabihin may lumabas na secretion, at alam naman po natin na pangit ang lasa ng secretions na lumalabas, kaya kailangan po i-help natin siya. And then after po nun, magwawash na po ulit tayo ng kamay natin. Yan, magwawash na po ulit tayo ng kamay natin, and
para maiwasan yung pag-spread ng microorganisms. And then lastly, document na po natin yung relevant data para po masabi natin na natapos natin yung um, procedure at para din po magkaroon tayo ng data sa ating client status, and then malalaman din po natin yung effectiveness ng interventions na ginawa natin. So, yun lamang po for today. Salamat po.